Akala ng Rusya, impyerno na ang Hunyo, pinakamasamang buwan ng 2026 na yon at isa sa pinakamalala para sa Rusya mula nang simula ni Putin ang pananakop. Iniwan ang buong bansa na bugbog at sugatan, lalong malabong masakop ang Donbas ngayon. Namamatay ang mga tropang Ruso, kaliwatanan at ang opensiba ng Taginet ay naging isang kabiguan bago pa man ito tuluyang nagsimula. Pagkatapos ay dumating ang Hulyo na diskubre ng Rusya na maaring lumala pa ito. Patatapos lang ng buwan na dudurog kay Putin, pero nananatili siyang nalulunod sa ilusyon at sinasabing ayon pa rin sa plano ang lahat. Bumagsak na ang kanyang mundo ng pantasya at siya ang huling nakaalam. Isang tunay na bangungot para sa Russia ang Hunyo 2026 at pinatutunayang iyon ng mga numero mula sa nakaraang buwan. Hindi natupad ang plano ng mga tauhan ni Putin. Sa katapusan ng buwan, muling naubos ni Putin ang obsessed na leader, ang 39,470 niyang tao na siyang pinakamataas na bilang sa unang kalahati ng 2026 habang lampas 30,000 kada buwan ang karaniwang casualty ng Russia. Hindi nakakasabay ang pagre-recruit kahit may umaabot lang sa 24,000 voluntaryo ang nag-i-enlist kada buwan. Ito ang unang beses mula simula ng digmaan na mas marami ng sundalo ang napapatay ng Ukraine kaysa sa naipapadala ng Russia sa labanan. Sa Donbas na ipinag-utos ni Putin na mas sakop bago magtapos ang 2026. Dahil sa bagal ng Russia, iniulat ng Al Jazeera na aabutin pa ng 14 na taon bago makuha ng Russia ang Donetsk. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis, ang 39,470 sundalo na may bilis na 1.03 kilometrong parisukat kada araw ay may tuturing na sakuna sa kahit kaninong pananaw. At ganun nga ang nangyari. Siguro akala ng Russia na hindi nalalala ang sitwasyon at darating din sa puntong bibigay ang makinang pandurog ng Ukraine. Maaring mangyari yon, pero tiyak na hindi yon nangyari noong Hulyo. Pagkatapos ng isang buwang kahiyahiyang karanasan ni Putin, mas tumaas pa ang bilang ng kaswalti ng Russia nitong Hulyo. Noong Agosto, nagpost sa Telegram ang General Staff ng Ukraine tungkol sa malaking bilang 42,860 ang kaswalti sa panig ng Russia nitong Hulyo. Hindi lang ito pinakamataas ngayong 2026, kundi kahihiyan din kay Putin sa gitna ng tag-init na opensibang inaasahang magpapabagsak sa depensibong hanay ng mga kuta sa Donetsk. Hindi yon mangyayari. Hindi man lang makakalapit ang Russia. Nakita lang ni Putin na sobrang taas ng gastos ng kanyang pananakop at hindi na ito kayang tustusan ng Russia. Ang 42,860 na kaswalti noong Hulyo ay katumbas ng humigit kumulang 1,382 sundalo na napatay, nasugatan o nahuli araw-araw sa Ukraine. Dagdag pa rito, umaabot na sa 238,650 ang kabuwang bilang ngayong 2026. Hindi rin natin maaaring balewalain ang katotohanan na ang bilang ng kaswalti noong Hulyo ay mahigit 3,000 na mas mataas kaysa sa nakita natin noong Hunyo. Hindi ito maipapaliwanag ng pagkakaroon ng dagdag na isang araw ng Hulyo kumpara sa Hunyo. May mas malalim na nangyayari. Buwan-buwan, mas nagiging mapanganib ang Ukraine at tumataas ang sakripisyong ginagawa ng puwersa ng Russia. Pinatutunayan ito ng mga numero. Balikan natin ang Enero. Sa buwang yon, sinimulan ng Ukraine ang kampanya nito noong 2026 ng matindi. Pagsapit ng katapusan ng buwan, 31,700 na mga Ruso ang napatay o naalis sa labanan. Magandang simula ng taon, pero pagsapit ng katapusan ng Pebrero, baka inisip ni Putin na may dahilan siyang magsaya. Bumaba ng malaki ang arawang bilang ng kaswalti. Nawalan ang Rusya ng halos 26,000 at 100 sundalo noong Pebrero. Mas mataas pa rin yan ng higit 1.5 beses kaysa sa nawala nila sa dekada ng digmaan sa Afghanistan noong 1980 sa dekada. Pero simula na rin yun. Bumababa na ang bilang. Gayunpaman, maaring nakakalito ang mga simpleng numero. Mas maikli ng 3 araw ang Pebrero kaysa Enero, kaya apektado ito. Sa araw ang bilang ng kaswalti na 900 at 32 sundalo noong Pebrero, ang 3 dagdag na araw sana ay nagdagdag ng halos 2,800 Ruso sa buwanang bilang. Ibig sabihin, aabot lang sa kulang-kulang 29,000 kaswalti sa buwan na yon. Mga 100 na lang ang kulang. Pero mas mababa pa rin kaysa noong Enero. Hindi sapat ang diferensya para magdiwang si Putin. Pagsapit ng tagsibol, kumpiyansa na si Putin at handa na ang opensiba ng Russia para sa tagsibol at tag-inip. Natapos na rin ang malupit na taglamig sa Ukraine. Ibig sabihin, pwedeng gumugol ang Russia ng 6 na buwan o higit pa sa mas matitinding pag-atake sa mga kuta ng Ukraine. Bibigay na ang Ukraine. Alam ito ni Putin. Ngunit nagkamali ang leader ng Russia. Noong Marso, muling tumaas ang bilang ng kaswalti ng Russia sa 31,760. Mas mataas pa ito kaysa noong Pebrero at bahagyang mas mataas pa sa sobrang taas na bilang noong Enero. Pagkatapos, lalo pang dumami ang bilang, 32,780 noong Abril, 33,760 noong Mayo. Halos 6,000 ang nadagdag sa mga kaswalti noong Hunyo
at mahigit 3,000 pa ulit ang nadagdag nitong Hulyo. Hindi ito isang insidente lang, kundi pattern na buwan-buwan na nagpapatunay kung paano lalong nagiging nakamamatay ang Ukraine. Ang kinakaharap ni Putin na yon ay isang taong 2026 na pwedeng madaling humantong sa pagkawala ng 500,000 sundalong Ruso pagsapit ng Disyembre. Kung mapanatili ng Ukraine ang antas ng pagkawala noong Hulyo sa susunod na 5 buwan, mawawala pa sa Russia ang 214,000 at 300 sundalo. Halos 453,000 buhay ang masasayang dahil sa pagkahumaling ni Putin sa Ukraine at mahigit 1.66 na milyon mula nang magsimula ang pananakop. Tandaan, bawat buwan ngayong 2026 maliban sa isa, mas maraming sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine kaysa noong nakaraang buwan. Mahigit 11,000 mas maraming sundalo ang nawala sa Russia noong Hulyo kaysa noong Enero. Kung magpatuloy ang pattern ng Ukraine, posibleng umabot sa 50,000 ang pagkawala ng Russia kada buwan bago matapos ang taon. Hindi yon nagkataon lang. 50,000 kada buwan. Talaga ang plano ng Ukraine mula simula. Noong Enero, idineklara ng NUI bagong talagang at ngayon dating ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov na 50,000 sundalo ang magic number. Kung maabot ng Ukraine ang target, hindi na kayang punan ng Russia ang kawalan nila nang hindi gumagawa ng mapaminsalang mobilisasyon na maglalagay kay Putin sa peligro sa lipunan at politika sa sariling teritoryo. Tinuturing nila ang mga tao bilang isang resurso. At kitang-kita na ang kakulangan, sabi ni Fedorov noon. Pinatunayan ng Hulyo na malaking problema ni Putin ngayon na nauubos na ang nag-iisang resursong kailangan niya para magkaroon ng tsansa laban sa Ukraine. Maaring isipin ng militar ng Russia na huwag nang ipaalam kay Putin ang dami ng namatay. Hindi na niya kailangang malaman. At ayaw na rin natin ng mga aksidenteng pagkahulog mula sa bintana. Ipakita na lang natin ang kamanghamanghang pag-usad ng Russia nitong Hulyo kapalit ng mga sakripisyo. Oh, tungkol dyan, pinagsaman ng Russia ang pinakamalalang buwan nito ngayong 2026 sa sobrang bagal na halos di na matawag na pag-usad. Pinakamalaking maipagmamalaki ng Russia ay naagaw nito ang mas maraming teritoryo nitong Hulyo kaysa Hunyo at nagawa nga nila, ngunit dagdag lang na 0.19 kilometro kwadrado kada araw. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, naiulat na inangkin mismo ng Russia, hindi lang pinasok, kundi inangkin talaga sa loob lang ng 37.85 na kilometro kwadrado ng Ukraine nitong Hulyo. Para sa konteksto, ibig sabihin nito ay nawalan ang Russia ng humigit kumulang 1,132 sundalo para sa bawat kilometro kwadrado na tuluyang naukupan nila sa Ukraine nitong Hulyo. Mababa yan. Hindi ito pinakamababang naabot ng Russia noong 2026, pero mababa pa rin. Noong Hulyo 2025, nagawang masakop ng mga puwersa ng Rusya ang 455.74 na kilometro kwadrado. Isang taon nang lumipas, hindi pa rin nila nakuha kahit ika-10 ng bilang na yon. Kahit na may opensibang tag-init na layong pabagsakin ang Donetsk at Donbas. At isa pa yan sa mga punto, itong malaking opensiba na lagi nating binabanggit. Ayon sa ISW, nagawa nitong makamit, wala itong ni isang mahalagang pag-usad sa operasyon. Hindi nasakop ng Rusya ang anumang mahalagang lugar at hindi rin nag-iwan ng malalaking pinsala sa pinatibay na depensibong linya na inaasahan ni Putin. Pinakamaganda nitong nagawa ang magpadala ng sumisingit sa Konstantinivka kahit maliit lang ang totoong nakuha sa lungsod. Matatag pa rin ang Konstantinivka at may 3 mas matibay na lungsod pa sa linya na kailangang bumagsak sakaling makalusot ang Rusya. Tandaan mo ang lungsod na yan, ha? Babalikan natin yan mamaya. Malaki ang naging epekto ng pagbabago sa estratehiya ng Ukraine sa mga problema ng Rusya. Hindi lang noong Hulyo, kundi sa buong 2026. Nagbunga ang mga nakatutok na kontra-kontra-atake ng Ukraine sa pagbawi ng mga teritoryo, lalo na sa timog. Dahil dito, napilitang ilihis ng Rusya ang mga sundalong nakatalaga sana sa Donetsk. Ang dominasyon ng Ukraine sa paggamit ng mga drone, kapwa sa mga kill zone na umaabot ng kilometro lampas sa harapan at sa gitnang distansya kung saan winawasak ng mga drone ang lohistika ng Rusya ay napakalaking bentahe para sa Ukraine at labis na nakakasira para sa Rusya. Malaking problema ng Rusya ngayon ay nakatutok ang buong kampanya sa positional warfare sa isang labanan na mas mahalaga kaysa dati ang maneuver warfare. Ayon sa ISW, may isa pang maliit na insulto sa pinsalang natamo ng Rusya nitong Hulyo bago tayo pumunta kay Putin at sa kanyang mga ilusyon. Noong Agosto 3, iniulat ng Kievan Independent ang mga natuklasan ng Rusong pahayagang Media Zone. Kasamang Russian service ng BBC, nagawang makumpirma ng Media Zone ang pagkakakilanlan ng 236,666 na mga Ruso na napatay sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Ang mga bilang na yon ay nahahati sa 86,600 na mga voluntaryo, 26,000 at 200 na mga bilanggo na nirecruit para lumaban, at 19,000 na mga sundalong namobilisa. Pwede mo ring isama ang mga 7,500 na opisyal ng militar ng Rusya sa listahan. Baka napansin mong iba ang mga numerong ito at hindi tugma sa mga naunang iniulat na bilang ng nasawi. Tama ang obserbasyon mo at may dahilan kung bakit. Ang 236,666 na namatay ay yaong mga kayang kumpirmahin ng Media Zone. Sinasabi ng outlet na mas mataas pa talaga ang totoong bilang galing ang impormasyon nila sa obituaryo.
ulat ng regional na media, lokal na otoridad, at social media post ng mga kamag-anak. Kung hindi binabanggit ng pamilya, media o autoridad ang pagkamatay ng sundalo na madala sa Rusya, hindi ito natatala o napapatunayan. Ayon kay Pangulo Volodymyr Zelensky ng Ukraine, mas mataas pa ang totoong bilang, 700,000 Ruso ang namatay. Noong ang Ukraine ay may ratio na isang sundalo nilang napatay sa labanan sa bawat 14 na Ruso. Idagdag pa ang mga nasugatan at nahuli sa bilang na yan at madali mang makikita kung paano binabasag ng Ukraine ang mga record sa buwanang bilang ng mga kaswalti ngayong 2026. At gayon pa man, parang hindi pa rin ito nakikita ni Putin. Kabaligtaran nga. Sinasabi niyang ayon sa plano ang lahat sa Ukraine. Pero hindi yon totoo. Malalaman mo kung bakit sobrang baliw na si Putin. Kaya iniisip niyang nananalo ang Russia. Paalala, nanonood ka ng military show. Marami pang ganitong klase ng content. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at naka-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod. Dadalin ka namin sa isang pagpupulong noong Hulyo 26 na kasama si Putin at mga tauhan ng Russian Navy. Tuluyan nang nawalan sa katinuan si Putin sa pagpupulong na ito. Bukod sa pagsasabing walang agresyon mula Russia sa Ukraine, iginiit nilang napilitan lang daw simulan ng Russia ang special military operation dahil sa kanluran at rehimen ng Kiev. Naggitnyet at naglabas ng sama ng loob si Putin tungkol sa kung paano babagsak ang Ukraine. At yun pa lang ang simula. Sigurado ako, sa totoo lang, na sa huli o sa kalaunan, mawawala rin sa Ukraine ang mga kanlurang lupain na ito. At ang dating pag-aari ng Poland, Hungary, Romania ay babalik din. Sa huli, maaaring hindi bukas, hindi rin sa makalawa, maaaring sa loob ng 1 taon o 2, 10 o 15 taon. Pero sa huli ay babalik din sa dati ang lahat. Ayon sa kasaysayan, ayon sa pinuno ng Russia. Putin, pakiusap, maswerte ka na kung mapanatili mo ang Donetsk pagkalipas ng 10 o 15 taon. Huwag mo nang isipin ang Poland o Romania. Ayon kay Putin, maayos ang lahat sa Ukraine at walang tunay na agresyon kahit meron naman at sinisisi pa ang kanluran at ang rehimen ng Kiev. Sandali, nahihilo na ako. Lantad na delusyon ang ipinapakita ni Putin dito. Hindi natutupad ang plano pero umaasta pa rin si Putin na parang maayos at may susunod pa. Ang tanong ngayon ay, paano nagagawa ni Putin ang ganitong pahayag matapos ang 4.5 taon ng digmaan na malaki ang gasto sa Russia at sumunod sa pinakamalalang buwan ng bansa noong 2026. Simple lang ang sagot. Maring totoong iniisip ni Putin na nananalo ang Russia dahil nagsisinungaling ng todo ang kanyang mga general para itago sa kanya ang katotohanan. Ayun yan sa ISW at hayaan nating ang think tank ang magsalita dito. Malamang na nagsisinungaling sa Kremlin ang hilagang pangkat ng mga puwersa ng Russia at ang mataas na pamunuan ng militar tungkol sa lawak ng mga tagumpay ng Russia sa hilagang Ukraine. Para patibayin ng kwento na aktibong sumusulong ang puwersa ng Russia sa buong labanan kahit sa frontline na halos di gumalaw sa loob ng 2 taon. Ayon sa pagtatasa ng ISW noong Hulyo 31, ukol sa opensiba ng Russia. Ang nakikita natin doon ay malamang na maliit na larawan ng isang bagay na nangyayari mula pa nung inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ito ay isang tao na pinalilibutan ang sarili ng mga alipores at mga sipsit. Hindi siya dapat magulat na wala sa kanila ang magsasabi sa kanya ng totoo. At sa halip ay gagamit ng artipisyal ng nilikang mga video at iba pang peking impormasyon para magmukhang mas maganda ang kalagayan ng Russia kaysa sa totoong nangyayari. Itinuturo ng ISW na may sala ang mga hilagang komander ng Russia. Nakita na natin ang pagsisinungaling na ito na ginagamit para impluwensyahan si Putin sa Donbas. Noong kalagitnaan ng Hulyo, sinabi ng Russia na nakuha na nila ang Konstantinivka. Baka natatandaan mo ang lungsod na yon. Sabi ng Russia, okupado na ang Konstantinivka at maaring ituloy ang pagsulong sa natitirang linya ng kuta. Pawang kasinungalingan ang lahat. Ang lungsod ay isa pa ring lugar ng labanan at mukhang mananatili itong ganoon hanggang sa katapusan ng taon kung hindi man mas matagal pa. Pinakamagaling na nagawa ng Russia ay ang paglusot, kung saan nagpapadala ito ng maliliit na unit ng 2 o 3 sundalo para magtago mula sa Ukraine. Halos lahat ng bahagi ng Konstantinivka ay naroon ang mga naglusot. At mukhang totoo yun. Pero ang paglusot ay hindi pa nanakop, malayo pa ron. Walang magagawa ang mga nagkakahiwalay na unit ng naglusot kahit nasa taguan na sila. Karaniwan, naghihintay lang sila ng suporta o napapatay ng mga pangkat ng Ukraine na naghahanap at lumilipol. At kadalasan ang huli. Kung ito raw ay ayon sa plano ni Putin, nakakatawa ang plano. Ang dahilan kung bakit napakabagal at madugo ng pag-usad ng Russia ay dahil sa estratehiyang paglusot na naglalagay sa mga sundalong Ruso sa panganib habang naglalakan sila sa mga nakamamatay na lugar na pinamumugaran ng mga drone at kahit na makarating na sila sa kanilang destinasyon. Tinatanggap ni Putin ang mga kaswalti dahil baka hindi niya alam o naniniwala siyang sulit ito. Dahil mabilis ang pag-usad ng Russia, walang totoong pagunlad. Ang leader ng Russia na malayo sa mga nagsasabi ng totoo ay wala na sa katinuan. Naligaw sa ilusyon kaya imposible na siyang makipagkasundo. Kaya't palapit na siya sa pagpapamobilisa ng 500,000 sundalo dahil akala niya ito ang huling tulak na kailangan ng Russia para manalo. Kahit hindi pa bumabagsak ang Donetsk, si Putin ay nawalan na ng katinuan. Gaya ng sabi ni Stanley sa The Office, tutulungan ng Ukraine siyang mahanap yon. Ang realidad na lumulunod sa ilusyon ni Putin ay winasak ng Hulyo ang Russia. Hindi malakas na leader si Putin. Isa siyang taong mas nakakulong ngayon. Naipit sa imperial na obsesyon
at pabigla-biglang paglala na nagdala sa Russia sa sitwasyong puno ng kaswalti at walang patutunguhan. Ayon kay Lelamont, bihag na raw ng Putinismo ang Russia ngayon at tama ang kanyang sinabi. Ang tanging nagawa lang ni Putin mula noong Pebrero 2022 ay ang lubos na pag-iisa ng Russia mula sa kanluran ng mundo at ang pagkasira ng ekonomiya ng sarili niyang bansa at ang pagliit ng geopolitical na impluensya. Ipinapakita ng espesyal na operasyong militar na malayong maging ganoon kalakas ang Russia, gaya ng ipinapahayag nito. Si Putin ay isang taong nahuhumaling. Hindi niya matanggap ang Russia na kailangang manatili sa mga hangganang itinakda noong 1991 matapos bumagsak ang Soviet Union. Gumawa siya ng pantasyang mundo kung saan si Putin ang hari at muling kinukuha ang mga nawalang lupa ng Russia. Ngunit hindi tuturang alinman dito. Sa katotohanan, may 42,860 Russian ang namatay, nasugatan o nabihag noong Hulyo. Ang realidad ay ang mahigit 1.4 na milyon at patuloy pang nadaragdagan ng mga taong sinira ni Putin ang buhay, lahat para sa isang digmaan na patuloy na tumatagal na parang walang katapusan. Si Putin ay nahuhumaling sa ideolohiya at sa sariling bersyon ng kasaysayan. Kaya baka tingin niya ang nangyari noong Hulyo ay pagkakataon para ipagdiwang ang kanyang pamana. May itatala ang mga sakripisyong ito sa kasaysayan, tulad ng mga sakripisyo ng mga Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig at magiging bahagi ng alamat ng Russia. Ngunit pantasya lang ito ni Putin. Mas gusto ng leader ng Russia ang mga ilusyon na ito dahil malakas ang Ukraine at patuloy pang lumalakas. Alam ng aming grupo na may pagkakataon kami ngayon. Mas lumakas ang Ukraine sa labanan at himpapawid. At nakikita ito ng lahat ayon kay Zelensky noong Hulyo 9. Mahirap siyang pabulaanan at habang lumalakas ang Ukraine, mas kitang-kita ang galing ng kanilang estratehiya. Hindi kailangang talunin ng Ukraine ang Russia. Hindi nila kailangang itaboy ang mga puwersa ni Putin hanggang sa mapunta ang mga ito sa kabilang panig ng hangganan. Ang diskarte ng Ukraine ay tungkol sa pag-ubos sa kalaban. Gawing sobrang bigat ng gastos ng digmaan na kahit sino sa loob ng Russia, kahit si Putin na wala sa katinuan, ay hindi na ito kayang baliwalain. Mas posible nang maabot ang layuning 50,000 kada buwan na itinakda ni Fedorov para sa Ukraine noong Enero. Nawawalan ang Russia ng daan-daan, maging libu-libong sundalo sa bawat kilometro kwadradong nakukuha nito. Ganito, nananalo ang Ukraine, magdulot ng napakaraming kamatayan na hindi na makapagpatuloy ang Russia. Sakuna para sa Russia ang Hulyo, habang si Putin ay nabubuhay pa rin sa sarili niyang mundo. Patuloy siyang nagsasalita ng walang saysay tungkol sa kung paano ayon sa plano ang lahat tuwing lumalabas siya mula sa kanyang bunker. Nakikita na ng mga mamamayang Ruso ang nalalapit na pagbagsak ng kanilang bansa. Maghihintay na lang tayo hanggang katapusan ng Agosto. Halos tiyak na isa na namang record ang mababasag at maibabalita namin. Kung akala ni Putin na ang malalaking pagbabago sa mataas na pamunuan ng militar ng Ukraine ay makapagbibigay ng kaunting ginhawa sa Russia, nagkakamali siya. Wala na si Alexander Syrskyi bilang Commander-in-Chief ng sandatahang lakas ng Ukraine. Pinalitan siya ni Mikhailo Drapachy na isa ring malaking bangungot at maaring sumira sa ilusyon na nilikha ni Putin. Panurin ang video namin para malaman kung bakit. Pero bago mo gawin yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para makita pa ang iba pa naming mga pananaw tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.